Sudad viral ngayon siya security guard nagpalayas sa Sampaguita Girls sa harap ng SM Mega Mall. Kasi ganito nangyari yun. Pinapalayas ng isang security guard yung isang estudyante na nagbebenta ng Sampaguita. Pinapaurong niya ng pwesto ito na mas malapit dun sa kalsada. Kasi yung estudyanteng to, nakapwesto siya dun sa steps mismo sa harap ng fashion hall sa Mega Mall, no? So, habang patayo na yung estudyante para umalis, sinira nung guard kung Sampaguitang binebenta niya. At dahil dito, nagalit yung estudyante, hinampas-hampas niya ng kanyang Sampaguita, yung security guard, at nasipan pa ng security guard tong estudyanteng to. At dahil doon, sumabog tong video at naging viral all over the internet at marami mga mixed reactions sa nangyaring engkwentrong ito. Ngayon naman, nag-issue na ng statement ng SM Malls na pinapaimbestigahan na itong insidente sa security agency at ibaban na nila itong security guard na magtrabaho sa kahit anong SM establishment. Ngayon, marami naman nagsasabi na komento sa online na bakit may hatol na kagad yung SM Malls na pagbawalan siya magtrabaho sa kahit anong SM Malls, pinaiimbestigahan pa nila ang issue. Bakit may hatol na agad? So, Dad, ano yung mga lessons to learn dito? Una, nasa mga katungkulan o may kapangyarihan o otoridad o mga security guard na rin, no? Siyempre, kinakailangan mas maging maunawain tayo sa katayuan ng ibang tao. Yun ang una doon, no? Lalo sa security guard, nakita naman natin na kasi bata, tapos babae pa at estudyante pa, no? So, siyempre, kinakailangan dyan, una, dapat naging mahinahon yung guard, no? Dapat kinausap niya ng magalang kung sakali mang ginawa niya yun at ayaw pa rin sumunod, kausapin niya maayos, sabihin niya na lang niya, tutulungan na lang niya yung bata, pero kinakailangan, bumaba muna siya. At nakita naman natin, tumayo na yung bata, no? Pangalawang leksyon dito, kung tumayo na yung bata, wag na natin kunin o sirain yung gamit ng ibang tao. Kasi pag sinira mo yun at perwisyo pa yung bata o yung ibang tao, syempre talagang magkakaroon ng reaction yun na hindi maganda. Nakikita rin natin yan kasi sa mga illegal vendors, so sinasabi nila yung mga vendors sa bangketa na pinagbabawalan minsan ng mga lungsod, no? Kaso ang nangyayari, hindi lang sila sinisita at hindi lang sila pinipenalize, minsan kinukuha lahat yung gamit nila, pati yung mga kanilang kariton, kaya nawawalan ng puhunan yung mga tao. Kaya nagagalit din yung mga tao. Kasi nga, alam naman natin na yung mga katayuan ng mga nagbebenta na maliliit, talagang hirap sila sa puhunan, hirap sila sa pera. Kung kukunin pa natin yung paninda nila na wala na lahat ng kabuhayan nila at nasira pa sila. Kaya nakita natin nag-react yung bata, no? Nag-react yung bata na hinampas niya yung mga natirang Sampaguita na sa kanya. At ang mali naman din ng guard, kitang-kita naman kasi may baril siya, malaki siyang mama. So kung ikaw yung malaki, dapat ikaw yung mas mapagkumbaba. Ikaw yung maging mas maunawain kasi unawain mo yung mga mas maliliit sa atin, sila yung nangangailangan ng ating tulong, saklolo at pangunawa. Kaya nasipa niya pa, kaya lalo sumama yung kanyang imahen o yung tingin sa kanya ng mga madla, no? Kaya yung naging problema dito. Siyempre, kung ikaw naman yung SM Mall management, hindi mo rin masisisi na magkaroon sila kaagad ng pansamantalang desisyon, suspindi ka o hindi ka na muna payagan kasi nga pati sila nadadamay, no? Nasisira yung kanilang imahen ng isang malaking kumpanya at hinahayaan nila yung mga tao nila na mang-api at mang-abuso ng kapwa at lalo na bata, estudyante at babae pa. So yan yung mga lesson to learn natin dito. Huwag natin aapihin yung mga mas maliliit sa atin, huwag natin aabusuhin at bigyan natin na mas mahaba pang pasensya kasi lalo na kung gwardiya ka, may baril ka tapos nakita naman natin yung bata, babae at maliit pa, kawawa din yung tao. Kaya nga yung tinatawag natin dito trial by publicity, talagang negative ito para dun sa gwardiya, no? Pero siguro in fairness to the guard, tingnan din natin, no? Mukhang talaga naman kahit na hinahampas na siya, inaawat niya pa rin yung sarili niya, nagkaroon siyang konting pasensya, nakita naman natin, no? Kaya alam may mga mali na rin siya nagawa, no? Kaya naging subsequent actions to, results ng mga aksyon na nagawa niya. So ang ating leksyon sa lahat, una, maging pasensyoso kayo sa kapwa ninyo. Pangalawa, maging mababa ang kalooban ninyo, lalo na kung kayo nakakataas, may katungkulan, may kapangyarihan. Dahil kung hindi, diyan tayo magkakaroon ng problema. At pangatlo, kung nagkamali na, humingi tayo ng paumanhin at gawan natin ng paraan para mabago naman yung nangyari at hindi tayo masira pang habang buhay. Ano mo naman sabi mo, Dad, sa mga nagsasabi na pinapatupad lang ng gwardiya yung kanyang trabaho at ngayon parang siya pa ang nasisisit at lahat ng kasalanan ay pinapataw sa kanya ng kumpanya? Well, totoo naman yun. Nakita naman natin na ginagampanan niya yung kanyang trabaho in fairness to the guard. Medyo guarded din yung kanyang reaction. Pero kasi, ang mali dito, tama yung ipatupad mo yung trabaho mo. Pero yung nga lang, ang mali niya, hinablot niya kasi yung bentang Sampaguita ng bata. Tumayo na nga at medyo gumalaw na. Dapat hindi na niya sinira pa yung gamit ng bata. Kung may nasabi man yung bata na hindi maganda, huwag na niyang patulan yun. Ano? Kasi nga, katulad sinabi ko, maliit siya, malaki ka, hindi maganda sa tingin ng tao. Kaya nga, dapat yan, ang ginawa niya, kinausap niya ng mabuti yung bata, kinumbinsi niya, biniro-biro niya, kasi siyempre, bata yan mas madali pa naman biruin yan o kausapin yan. Kung nilambing mo ng konti yan, siguro naman mas madali, no? Bagamat ginampanan mo yung trabaho mo, tama yun. Kaya lang medyo lumagpas ka nung hinablot mo yung Sampaguitan dala niya. Yun doon siya nagkamali. Main lesson to learn natin, huwag tayong manggigil sa mga tao kasi minsan sa pagpapatupad ng mga trabaho natin, kung ano man yung trabaho natin sa buhay, minsan nagiinit tayo ng ulo at may nagagawa tayong hindi ka nais-nais dahil tayo nanggigil dun sa sitwasyon na yun. Pag nanggigil ka, hindi maganda yung kalalabasan na consequence.
kasi siyempre lahat ng mga desisyon na ginagawa sa isang moment of anger or moment na hindi ka stable ang pag-iisip, talagang may mangyayaring hindi magandang kalalabasan yan. So anyway, yun yung mga lessons learned natin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Huwag natin kalimutan, may karma na tinatawag natin. Ako po si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.